Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nagpapatuloy po tayo sa pagpapaliwanag ni Jesus sa kung sino siya at kung ano ang mapapala ng mga taong mananalig at tatanggap sa Kanya. Sinabi ni Jesus, siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagkaing nagbibigay buhay. At ang lumalapit sa Kanya, sabi po niya, hindi na magugutom. Ang nananalig, hindi na mauuhaw. So paano yan? Hindi na ba tayo magluluto mamaya ng hapunan? Hindi na ba tayo mamamalengke? Hindi na ba tayo mangangailangan ng pera, pambili? Ang sinasabi ni Jesus at ang gusto niyang ipaliwanag na pagkain ay ang pagkaing spiritual. Pagkain na nagbibigay buhay. Na kahit na wala tayo ng napakaraming bagay na mga material na inaakala ng mundo na makakapagdulot ng kaligayahan sa tao, kung wala ang pagkaing nagbibigay buhay na nagmumula kay Jesus, wala tayong mararanasang kakontentuhan sa buhay. Hindi sinasabing wag na tayong magtrabaho. Ngayon, marami sa inyo dito sa Pilipinas, uwian na. Mula alas 8 hanggang alas 5, nasa mga opisina, nagtatrabaho. Yung iba nag-overtime pa para lamang kumita, para sumweldo. At pag sweldo, makapamalengke, makapag-grocery, malagyan ng pagkain ng mga tiyan ng kanila pong pamilya, ng kanyang sarili. Pero sinasabi din ni Jesus, mayroon pang pagkain na mahalaga. At higit na mahalaga dahil ito ay magdudulot ng buhay, hindi lang basta buhay dito, kundi buhay sa kabila. Buhay na walang hanggan. At doon, kapag tinanggap natin si Kristo, literal na wala ng kagutuman, wala ng kahirapan, wala na tayong hahanapin pa. Hindi ka na maghahangad na magkaroon pa ng ibang bagay kasi nasa iyo na, nasa harapan ka na ng Diyos. Nga lang, hindi ko po alam kung gaano karaming tao ang hindi nakakaunawa, ang hindi nakakaalam ng kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus. Sa dami ng tao dito sa parokya natin, iilan lang tayo dito. Sa dami ng tao sa mundo, iilan lang ang nasa online na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi man makabahagi sa komunyon, pero nakikinig ng salita ng Diyos, nakakaramdam kahit papano ng kabusugan. Kabusugang espiritual dahil sa mga aral na natututunan natin sa mga pagbasa sa tuwing tayo po ay nagtitipon sa banal na misa. Sana po umabot tayo sa punto ng buhay natin na
hindi magiging kompleto ang araw mo, hindi magiging kompleto ang buhay mo sa isang araw kung hindi ka nakapakinig ng misa o kaya naman hindi ka nakapagsimba. Amen?